Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong ugnayang Amerika at ang ating bansang Pilipinas. No, alam nyo naman, rooted, no, malalim ang ating samahan sa bansang ito despite na ano lang tayo, parang tingin nila muta lang tayo pero napaka-strategic po kasi ng lugar natin. Kaya palagi silang nandyan sa ating bansa at yung samahan nga natin, no, marami pong mga kababayan nating mga Pilipino ang nandito na sa Amerika at marami na rin po ang mga dual citizens. So, ano yan in time memorial, ika nga nila, talagang yung samahan natin napakalalim na. Pero minsan nababaliwala tayo, minsan ini-ignore tayo kasi nga ang sabi nga nila parang hindi tayo pinapansin minsan. Ganun po talaga. So kailangan na lang nating tanggapin yan. Pero ito po ang ating presidente naniniwala pa rin na mas lalo pang lalalim ang ating samahan in terms of economy, in terms of defense, and whatever relationship we can have with the US government, sana maganda, no? Lalong-lalo na ilang araw na lang yan, no? Ilang linggo, mabilis na po yan. Masiswear in na po ang President-elect Donald Trump sa January 20, no? Eto nga po, may magandang balita, no? Sana ako rin, umaasam ako na may mas maganda pang balita na ihahatid sa atin, no, si Pangulong o President-elect Donald Trump. Okay? At the same time, ano po yung napag-usapan ng dalawang defense secretary ng ating bansa at ng counterpart niya dito po na walang iba kundi si Department of Defense Secretary Lloyd Austin III. Kasi nandiyan po si Austin para po sa kanyang final trip sa kanyang pagiging DOD Secretary. Bumisita po siya sa ating bansa, no? Nililibot niya po ang Indo-Pacific Command. Okay, so yan po, no? Saka yung mga nagsasabing mga naysayer, wala na bago nang magiging presidente ng Amerika na si President-elect Donald Trump. Yari kayo, lalong mawawala yan dahil ganito. Hindi po. May ipapaalam tayo sa inyo mamaya. May nakuha po tayong isang balita. Sasama lang natin dun yung nilalaman ng balita, mga kababayan. No? Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, the men and women in uniform, sa ating mga frontliner at mga guro. At ganun din po, lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong suporta at pagtulong sa ating channel. Doon po sa mga hindi bumibitaw, naniniwala pa rin sa atin. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. May God bless our country and may God bless the Marcos administration. Ito po tayo mga kababayan, may mga ilang artikulo lang po tayo dito, no? At iwas muna tayo diyan sa mga Duterte, Quadcom, no? Yan lang naman palagi, no? Dito naman po tayo, bigyan pansin natin itong napag-usapan ba? May pinag-usapan ba ang Pangulong Marcos at President-elect Donald Trump, no? Ayan po ang magandang balita. No, kung maalala nyo, itong mga kampon ng mga demonyo sa impyerno na si Digong, nagpapakalat daw po na tinawagan na daw po ni President-elect Donald Trump si Pangulong Duterte nila, no? Kasi daw po siyempre friends daw si Digong at si President-elect Donald Trump, no? Wala man silang mapakitang ebidensya. At sinabi ng dati nilang pangulong dadalhin sila sa impyerno, ayaw niya sa mga puti. Bakit friend siya kay Trump?
Di ba, sinungaling lang? Ayaw niya sa mga puti, sinabi niya yun dun sa Quadcom. Tapos sasabihin friends sila ni Trump. Nasa ng ebidensya. Nung i-search mo, matagal na pala. 7 years ago pa, 2017 pa, nung kasalukuyang presidente pa si President-elect Donald Trump, tinawagan niya si Digong na pinapapunta sa White House. Syempre, si Digong, racist yan ayaw niya sa mga puti o ayaw pumunta. Ayun lang. Pero yung latest ngayon, wala. Mga sinungaling po yung mga kampon ng mga demonyo. Di ba? Ng mga Duterte. Ito po ang totoong balita, mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo, courtesy of dito kay Sir Benji, yung video. Huwag na tayong gumamit ng article, mga kababayan. Video na lang para mas maganda, di ba? Ito po, Salamat po kay Sir Benji sa kanyang FB page. Pahiram na lang po nito. Courtesy po kung kaino po galing ito, no? So, 1 minute and 58 seconds po. Panoorin po natin, Ayan, mga kababayan. Was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga. At naaalala naman niya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, binabati ka nga. At tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maaalala na yan pagka tayo para pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it. And I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Sir, konti lang. Relatedly, sir, meron I'm sorry? relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos. Si President Trump confirmed that there's going to be we additional. didn't talk about that. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Okay, sir. Thank you very much, sir. Ayan po, mga kababayan, natutuwa naman po ang ating Pangulo at least kahit papano nabigyan po siya ng oras ng President-elect Donald Trump dito po sa bansang Amerika para po siya po ay makausap. Actually, si President-elect Donald Trump, busy na rin po yan kasi they are preparing for his cabinet members. And one of his selected cabinet members, mamaya malalaman ninyo. Kaya itong mga minions ni Digong na mga pro-China, ito, malalaman ninyo mamaya antay-antay kayo. Anyway, so napaaganda po niyan, at least kahit papano napagbigyan po ang ating Pangulo makausap ang President-elect ng Amerika at napag-usapan nila, marami yan. Ayaw lang i-disclose maigi ng Pangulo because it is only between the two leaders. So hindi pwedeng i-disclose yan, Hindi naman siguro magmamarites yan. At alam din ng Pangulo ang proper decorum. Okay? So sabi lang niya, deeper ties, which is we expect. Sana nga lang po if possible. If possible, ako siguro wish upon the star or daydreaming lang, mga kababayan. I'm still hoping America will see us as a true friend. Na i-open up nila tayo sa visa waiver. Most of their counterparts, yung mga mayroon silang mga bases, military bases, most of them, they have visa waiver for that citizen of that country. Paano naman tayong Pilipinas? Even though marami na ang population ng Pilipino sa Amerika, but still, saka maghihigpit naman kanyang immigration policy, siguro,
Susunod ng mga Pilipino diyan. If they say we will only give you 90 days visa waiver, after that you have to leave the country, otherwise you will be severely punished. No? Baka maban ka na forever. Oh, maski na visa waiver pero meron kang record dito, hindi ka na makapasok. No? Ako hoping lang, maybe just a drastic or just wish upon the star. Malay nyo, the president may open up with the President-elect Donald Trump. Malaki rin ang pasasalamat ni President-elect Donald Trump sa mga Pilipino. Di po ba? Dahil sabi nga ng Pangulong Marcos, majority of the Filipinos voted for him. Di po ba? Tama, mali. Gusto na rin natin ng conservative president. Republicans are conservative. Di ba? Sabi nila. Tayong mga Pilipino, maano sa kultura. At magiging tayo niyan, mabait. Palasunod nga tayo sa batas pagdating sa labas ng bansa natin, di ba? At the same time, hindi nila napag-usapan yung immigration, no? Siguro sinabi na lang ng Pangulo na Ambassador Babes Romualdez is truly working about it. So kung anong may tutulong ni Ambassador sa mga gusto nang umuwi ng Pilipinas na wala namang tamang papel dito, at ano ang may tutulong ng bansang Pilipinas sa mga kababayan nating sakaling may mga ma-deport o mag-self-deport, sana naman matulungan, no? Ang magiging problema lang dito, mga kababayan, ito na namang mga DDS, no? May mga naratiba na naman yan. Matatanungin, sinabi bang inimbitahan siya sa inauguration? Yan na naman yan Pangalawa, good luck kung ikaw ay kikitain ng Donald Trump. Ganun po yan, yung mga narrative nila. Pero whether kitain siya or not, whether imbitahin siya sa inauguration comes January 20 of President-elect Donald Trump, it doesn't matter. Nakapag-usap na ang dalawang bansa. Matindi ang ating tie-up sa Amerika, no matter what Digong said. Even though he hates white, pero tingnan mo naman, yung ibang mga minions niya, they love Western culture. Di ba? Even mga progressive group na nagwiwelga-welga dyan, nakita nyo, naka-Wrangler, naka-Nike. Di ba? Mga Western brands ang mga suot. Di po ba? Dapat pag magrarally yung mga progressive group, walang gagamit ng nakalagay, Marcos, tuta ng Amerika, ibagsak ang Amerika, pero naka-Levi's. Yung iba naka-Louis Vuitton pa. May iPhone pa. Di ba? Ayun lang. Pero ako po, dito sa ibinunyag ng Pangulo, ako po ay natutuwa. At least, kahit papaano po, pinansin tayo, no? Binigyan siya ng oras ng President-elect Donald Trump, no? Yung mga nagsasabing suplado ang President-elect Donald Trump, kilala nyo ba talaga siya? No? Ako, whatever it may come, basta para sa ating bansa, whatever it be na maganda, payag po ako dyan. I hope President-elect Donald Trump will consider us, no, na mapagbigyan tayo, no, kung ano man po yung ating kahilingan, no, lalong-lalo na sa tie-up natin sa defense and economy, no. Actually, ang daming ang mga exchange students dito, mga nag-aaral ng mga Pinoy diyan sa mga universities Okay? So ang ganda po nito, no. Sana lalo pang lumalim at sana naman yung nga pong uulitin ko lang, sana naman mabigyan na tayo ng visa waiver. Siguro pag lumabas ang visa waiver, siguro kalahati ng Pinoy nasa Amerika. Mababawasan ng mga tao sa Pilipinas, nandito lahat, punta ako dito, punta ako dun. Ang mahal po kasi ng bayad sa visa application, pag bumagsak ka, hindi mo naman maripan, tama, mali, di ba? Now, alis tayo diyan kay Pangulong Marcos. It is a very, very good, no? Ako natutuwa kahit papaano na pansin po tayo ng Pangulo o President-elect ng bansang Amerika. Now, punta naman tayo dito sa DOD, no? DOD and DND. Sa Secretary ng Defense ng Amerika na si Lloyd Austin III at si DND Secretary ng ating bansa na si Gibo Teodoro. No, nag-usap po sila, nagkamit sila kasi nga si Lloyd Austin nagfa-final na siya, yung parang nililibot niya na kasi last niya na Di po ba? Kasi coterminous yan Meron na pong na-assign, meron na pong na-appoint
ang President-elect Donald Trump na bagong DOD chief, no? Meron na ngang bagong Secretary of State. Dito mangamba ang mga minions ni Digong. Dito mangamba ang mga pro-China sa itinalaga, inappoint. Kasi yan, i-confirm din sila eh. Pero pag ito na-confirm, yari kayo. Oo, matutuwa naman ako. Eh, kasi ako, conservative eh. Alam nyo na, di ba? Manila Bulletin. America is profoundly committed to PH defense, sabi ni Austin. Kasi po, meron po na namang mga bali-balita dyan, yung mga alam nyo na, naysayers, mga anti-Marcos, no? Na tatanggalin na po ni President-elect Donald Trump ang EDCA. Kasi ayaw niya nang magbayad ng renta, ayaw niyang mag-donate ng ganito. Kayo, wala naman kayong ebidensya pa. Wala naman kayong napatunayan, no? Na tinatanggal ganito ni Donald Trump yan. Yun sa NATO lang yan. Pero sa Pilipinas, no? Alam yan po ni Pangulong Trump dati. Maski na nung presidente siya noong 2016. Di ba? Si Digong lang naman ang umayaw sa BFA eh. Siya lang naman ang nagpas. Tinanggal ba ni Donald Trump? Hindi. Di ba? O ngayon, strategic po ang ating bansa, lalo na sa defense ng Amerika. Hindi pwedeng mawala ang Pilipinas, no, sa mata ng Amerika because it is a strategic at ang mga defense officials ng Amerika alam na alam yan. Kahit kanino pa nasabihin maski na hindi sila mga officers, yun pong mga yun lang mga lower ranks, alam nila yan. Mga retired, alam nila why US needs the Philippines. Di po ba? O ngayon, sinisiguro lang ng current Department of Defense Secretary Lloyd Austin III na ang America is committed to defend the Philippines. Ayan po yan. Hindi mawawala yan. No? The United States of America reiterated its commitment to helping the Philippines develop its military capabilities to the latter, so the latter could better protect its interest in the West Philippine Sea. Yung nga pong napabalita na tayo ay magpo-procure o bibili ng short-range missiles. Diyan po natakot ang China. Nagdiwara po ang China, lalo na yung hindi si Mao Ning, yung foreign ministry nila. Provocative daw po yung gagawin nating pagbili ng short-range missiles. Ha? Provocative? Kami pa ang provocative. Ibig pala sabihin, huwag kaming mag-develop ng aming defense. Kayo nga, ang budget ng China sa kanilang defense, military, taon-taon umaangat po ng 1% yan. Yan na po yata ang pinakamalaking budget nila. Kung ang Amerika, ang number 1 budget ay also defense, ganun din ang ibang bansa na nakikikompete sa Amerika. Sila nga may hypersonic missiles. May mga 5th generation fighter jets. May mga aircraft carrier submarines. Tapos tayo, wala nga tayong modern fighter jets. Ang meron tayo, F-22? Wala ang F-22. Sorry. A-10? Airhug pa yon. Ano ang ating aircraft carrier? Wala. Frigates nga lang tayo meron. Ano pa? May submarine ba tayo? Wala. May hypersonic missile ba tayo? Wala. Anong surface-to-air missile ang pang-depensa natin kung sakaling hagisan tayo ng ganon? Wala. Buyang-yang tayo. Tapos bibili lang tayo ng short-range missiles o whatever depensa. Ayaw nila. Ano yon? Talagang gusto nila tayong pulbusin? Tayo ba? Magpapabuyang-yang na lang tayo? Re-rapin na lang nila tayo? Diba? Provocative pa tayo nun? Dapat nga sila rin ang provocative. Gawa kayo ng gawa ng mga missiles ninyo eh. Gawa kayo ng gawa ng mga aircraft carrier ninyo so kakalabanin ninyo. Diba? Tapos tayo wala. Diba fair ba yun? Tangengot eh. Kaya nga dito may sasabihin ang ating Defense Secretary. United States Secretary of Defense Lloyd Austin III made the commitment to DND Secretary Gibo Teodoro Jr. during their visit to the headquarters of the Westcom in Puerto Princesa. Nagpunta silang Palawan. Laura! Diba? Quote, America is profoundly committed to the defense of the Philippines. Our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. Ironclad naman pala. No?
Di po ba? Ang problema dito, ang tanong mga kababayan, yan ba ay i-honor ng President-elect Trump administration? Mamaya po. These EDCA sites had been critical to delivering aid during disaster relief operations. So, ayan ha. Okay, so nandito po yan. Ang haba po nito, mga kababayan, no? Ito pa sabi ni Austin, we expect so many more platforms like this delivered with 500 million US dollars in foreign military financing that I announced during my visit to the Philippines in July to help ensure that the Philippines has the capabilities that it needs to defend its right and its sovereignty throughout its exclusive economic zone, West Philippine Sea. Our cooperation continues to grow. That means deeper information sharing, combined maritime activities, and we can do even more in the future. Correct, no? Now, ito ang sinasabi ko sa inyo. Yung pagbira, no, binalikan po ni DND Chief Secretary Teodoro ang China. Teodoro hits paranoid China. Paranoid talagang mga gago no? Talagang, ano lang parang mga Duterte lang. Maninisit, maninisi. Deflection, redirection mga kababayan. Meanwhile, Teodoro took a swipe at China for commenting about the recent signed military information sharing agreement by the Philippines and the United States. To further boost the defense cooperation of the treaty allies, Austin and Teodoro signed on Monday the General Security of Military Information Agreement, which will serve as a framework to facilitate the exchange of classified military information between the Philippines and the United States, and broke ground for the Combined Coordination Center. Ay, gagawa pa sila ng talaga naman, parang information center yan. Grabe. Which will serve as hub that enables real-time information sharing between the AFP and the United States. Ay, haba nito. Paano kaya yan? No, siguro via satellite yan. No, information sharing, gagawa sila ng center. Di ba? Baka sa Palawan po yan di malapit-lapit sa China. Spy tayo sa China. This is in response to China's increasing assertiveness in the South China Sea as it continued to claim areas within the 200 nautical mile exclusive economic zone of the Philippines, including the West Philippine Sea. It's the same story over and over again. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippine Sea, sabi po ni Gibo Teodoro. They had been aggressive in their information operations based in the Philippines so much that even the signing of the General Security Military Information Agreement, they have a comment about it. Siyempre, may mga spy nga po sa ating bansa Gawa ng mga pogo na yan, gaya pinahintulutan ng Duterte administration makapasok itong mga spy ng China sa atin. May mga sleeper cells yan. Di po ba? Grabe tingnan nyo na, pati itong ginawang bagong General Security of Military Information Agreement, alam na alam nila, may nakapagchuchu. Baka naman merong spy sa atin, mga kababayan, DND Chief. Ito pa ang sabi ni Teodoro. But Teodoro responded that China should stop in paranoia. If you are not paranoid, you will not comment about it because it is something bilateral between the United States and the Philippines. Correct. Tama po yun. Ako naniniwala po doon. No? Ang China, sobrang takot Paranoid talaga sila, mga kababayan. Takot na takot. Oo. Di po ba? Eto, mga kababayan. Yung sinasabi natin, ito ba? Ito bang sinasabi ni Austin na military defense natin, sa Mutual Defense Treaty, itong ironclad commitment ng Biden administration sa Pilipinas, baka mawala na yan. Kasi papasok na po ang new administration comes January 20, si President-elect Donald Trump. No? Pero, ang sabi naman ni Austin dito, ito pa, GMA News Online, PH, US ties to transcend. The word transcend meaning go over, beyond, ganon, no? Mag-e-exceed pa. Changes in administration, says Austin. Magbago man ng administration, this commitment, dadalhin yan. I-honor yan. Unless, mag-decide mismo si President-elect Donald Trump, no, I have my own international policy. Yung geopolitical policy ko, ibang-iba. Pero this is sign.
Kailangan ni honor to, kailangan ng advisor ng Pangulo dyan, lalo na yung bagong DOD chief na si Pete Hegarty ba yun? No? Veterano rin yun, pero alam niya siguro yan. Ako, I'm just assuming, ha? Hanggat di natin nakikita kung ano ang plano ng President-elect Donald Trump, I'm assuming this will transcend, it will go over, it will exceed. Kailangan i-honor ito ng Amerika. Otherwise, na naman tayo, lalong magagalit si Digong. The alliance between the United States and the Philippines will transcend changes in administration as Donald Trump is about to return to the White House. Transcend changes. It will go over to the change of the government. Ayan po yan. Pagkakaintindi ko, ha? This will remain an important country for us, ang Pilipinas. Napaka-importanteng bansa sa Amerika. Sabi ko sa inyo, tanungin nyo pa yung mga kapwa Pilipino natin nag-serve sa military. Yung mga retired. Ha? Retired or active, alam nila. Philippines is a vital country to the United States in terms of military. Strategic, ano po yan? Kaya nga tinatawag tayo, strategic alliance. Di ba? Di sana kung ayaw na talaga ng Amerika sa atin, pati US Embassy, tatanggalin nila dyan. Oo, aalisan nila yan. Wala silang pakinabang sa atin, pero hindi. After they left in the year 1991, yung mga military bases, the US Embassy still remain. Nandun. Di po ba? Why? Kasi marami rin namang dual citizen eh. May mga Filipino-Americans na talagang nag-retire na sa ating bansa. So just in case, pag may nangyari, nandoon yung aid, yung help ng US Embassy. Kaya hindi umaalis ang US eh. Kala nyo umalis, hindi, nandiyan pa rin sila. Di ba? May embassy pa eh. Di ba? Ulitin natin. This will remain an important country to us for many, many years in the future. And you know, the strength of our alliance, I think, will transcend changes of administration going forward. Ayun po yung sinasabi ni Lloyd Austin. But this one will remain to be seen. Because new administration, new policy, yun po yan. Pero nakausap na po ng Pangulo ang Donald Trump malay nyo kung talagang interesado si President-elect Donald Trump makausap ang ating Pangulong Bongbong Marcos, much better. Para po ma-explain mabuti, lalo pong maliwanagan ang President-elect Donald Trump. Sana naman, no, sa kampo po ni President-elect Donald Trump, i-meet nyo po ang aming Pangulo para naman po magkamustahan na rin kayo. Di po ba? Ayan lang po. The Philippines is an important country sa Amerika. Ulit-ulit ko na lang pong sinasabi dyan. No? Yan lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan. No? Now, yung mga nagsasabing, wala na, iiwanan na ni Donald Trump ang Pilipinas. Papaalisin na ang mga EDCA. Sigurado kayo. Eto po. Dito po sa ulat ng Inquirer, hindi ko babasahin yung simula. Kukunin natin yung dulo. USPH Alliance to Transcend Changes of Administration. Parang sa GMA News Online lang. Pero wala po kasi ito Kulang po yung nireport sa GMA. Pero nakita ko ito sa Inquirer. Sa dulo. Basahin ko dito Austin stop in the country is part of his final trip to the Indo-Pacific region before being succeeded by Trump's pick, yung bagong pinili ni Trump na papalit kay Austin na Department of Defense Secretary, si Pete Hegseth. Si Pete Hegseth pala yun. A military veteran and television presenter. Sa Fox nito itong lalaki na ito Trump also named Florida Senator Marco Rubio. Si Marco Rubio is one of the most outspoken senators against Beijing. Patay. Ano ang magiging role ni former Senator Marcos Rubio ng Florida? Conservative yan. Floridans Anong posisyon niya? Secretary of State. Outspoken critic ng China. Outspoken senator against Beijing. Ano pang inintroduce ni former Senator Marco Rubio? Rubio introduced the U.S.-Philippine Partnership Act of 2024, a bill that sought to prop up support
for Manila amid Beijing's aggressive actions in the West Philippine Sea. Di po ba? Yung act na yon ni Rubio na ipinasa niya, this aligns with Manila and Washington Mutual Defense Treaty, which calls for each other's defense in case of an armed attack. O, sino yung mga nagsasabing tatanggalin na nila ang EDCA? Mawawala na tayo ng ties kasi si Donald Trump ay maka-China. Eh bakit niya pinili si former Senator Marco Rubio na fierce critic na against sa Beijing? 'Di ba? At nagsulat pa ng bill na US-Philippine Partnership Act of 2024. Tama mali. Yung sinasabi natin. Paano na ngayon naging anti-China si Donald Trump? Paano na ngayon naging pro-China? Iiwan ang Pilipinas? Ganon? Kawawa naman si Bongbong Marcos, iiwan ng Amerika? Sino bang mas mataas dito? Secretary of State o Defense Secretary? Di ba? Sige nga. Kayo nga dyan ng mga American citizen. Secretary of State or DND o DOD. Sa Secretary of State ako. Di ba? Pareho lang naman tong mga conservative, si Pete Hegseth o whatever. Military man din yan. He knows the strategic location of our country. It is vital for the military operation and economic operation of the US. Kasi kung ano po, sa lahat ng bansa, kung anong interest ang makukuha mo diyan, gawin mo. Di po ba? Hindi tayo maiiwan ng Amerika. Sabi na rin ni Austin, mahalaga ang Pilipinas sa amin. Alam nila yaman ng Pilipinas. Alam din nila ang kakayahan ng mga Pilipino. Dito na lang, di ba? Mga healthcare workers, ano pa? Tragis ka pag di kaya nung ako nagagawa yan. Sipag ang mga Pinoy. Kala nyo hindi mautak si President-elect Donald Trump? Pinili niya si Rubio. Awaiting confirmation na lang yan. Sana ma-confirm naman siya. Sige po, Senator Rubio. Kakampi tayo ngayon. Di po ba? Basagin natin ang trip ng mga liquor of brown starfish nila Digong. Ayaw nyo nga sa white tapos sip-sip kayo. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.